Ako po ulit si Deo Durano. So, pakinggan lang po natin itong bagong witness ni Marcoleta, mga kababayan. Regarding po dun sa pag-deliver ng pera galing kay Saldico papunta kay Romualdez at sa kanilang mga bahay. Batikusin lang po natin yung mga salot sa lipunan ng ating bayan, katulad po mga politiko, lalong-lalo na yung mga nasa kongreso, mga kababayan. Dahil sila po lahat ang pinagmulan ng ito, ng problema ng bayan ito, na halos inubos na nila ang kaban ng bayan para lang sa sarili nilang kapakanan. Habang ang bayan ay lumulubog sa baha, sila naman lumulubog sa kwarta ng bayan. Lalong-lalo na po ngayon, may bagyo na dumarating. Tapos yung flood control, mga sira lahat, mga kababayan. So, pakinggan lang po natin itong mga witness ni Senador Marcoleta regarding doon sa taga-deliver ng pera simula sa bahay ni Saldico papunta doon sa bahay ni Romualdez, mga kababayan. Pakinggan lang po natin ito. Tatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin ng aking mga kasama na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkus ang gusto ko lang maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ang bawat malita ay may push-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. Ayan mga kababayan, AXIS. Alam nyo naman po kung sinong first nominee dyan. Yung nagdala ng pera, yung asawa ni Rapi Tulfo at si Erwin Tulfo. Kaya nga po naging congressman yan eh. Kasi yung isang nominee nila, pinababa nila,
tapos si Erwin Tulfo ang pinakyat. Kaya po naging congressman yan si Erwin Tulfo. Ibig sabihin ba dito, may nalalaman sila Tulfo rito regarding sa ginagawa ni Yap, mga kababayan? Tuloy lang po natin si Gutesa. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na, Ulitin mo yung paragraph 20. wala na akong, hindi ko makita na putol na siya. Baka inedit yan. Mga kababayan, baka pinutol yung paragraph. Tingnan natin kung ano yung sasabihin dito sa paragraph 20 pagkatapos ng 20 at saka 21. Pakinggan nga natin kung ano. Baka mamaya iba yung nakasulat dyan. Baka inedit ah. Tingnan natin kung ano na ba nakasulat dyan. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42. Ang daming pera nun, mga kababayan. 46 na bag ng ang halaman is 48 million. 46, ita times mo sa 48 million, nasa mga 2.2 billion. Naku, ang daming pera nun. Ano kaya ang, bakit kaya kayang bilangin ni Romualdez yun, mag-isa? Tuloy lang natin ang salaysay ng witness ni Marcoleta. McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Ibig sabihin, kung naiwan yung Humigit 11, kumulang kung naiwan yung 11, 35 yung papunta kay Romualdez, mga kababayan. Tuloy natin. 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party nagkakaroon ng rotation. Lubog na kayo rito, Martin Romualdez at saka Saldico. Ang tanong, i-deny naman ito, sigurado. Tuloy lang natin, mga kababayan. Ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat Yan, mga kababayan, malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw na minsan na nag-deliver ay isang congressman ng ACT Party List doon sa bahay ni Saldico. Itong mga to,
Mga sundalo ito, siguro mga details ito ng mga bodyguard. Inutusan mag-deliver ng pera sa bahay ni Saldico, papunta doon sa bahay niya at iiwan yung 11 at dadalhin yung 35 na bag doon sa bahay naman ni Romualdez. Ngayon, siyempre, alam naman natin, i-deny lang naman ito. Diba, mga kababayan? So, kaya lang, nagtutugma ito doon sa sinasabi ni Alcantara. Diba po? At yung mga tao na sinasabi ni Alcantara, yun din ang kasama niya doon sa SRT. Ngayon, mga kababayan, may balita po ako na di umano na sabi ni Lacson, peke daw ang affidavit na ito. Ni Gutesa. Okay, sabihin na po natin peke yung affidavit. Pero mga kababayan, naka-under oath po siya dyan sa Senate. Lahat ng sinabi niya, lahat ng binasa niya dyan, naka-record po yan. Under oath. Hindi na po kayang bawiin yan, mga kababayan. I-assume na natin na fake yung affidavit na yan. Pero yung pag-under oath niya dyan sa Senate, hindi po mababaliwala yan, mga kababayan. Diba po? Yan ang buong ano dyan, mga kababayan. Kasi nga po, under oath yan eh. Hindi lang naman affidavit na iniwan lang, hindi na siya nagsalita. Pinagsalita pa siya, in-interview siya, at ayon kay Lacson daw, di umano, peke daw yung affidavit. Peke, hindi yung peke yung affidavit, peke yung notaryo. Pero, yung nakasulat dyan, hindi peke yan, kasi siya mismo yan. Kahit peke ang notaryo na yan, pero naka-under oath siya sa Senado, para na rin pong legal yan. Diba po? Sa pagkakaintindi ko, kasi yun ang kasi under oath siya dyan eh. Hindi ba ibig sabihin na peke yung affidavit niya, peke na rin ba yung sinabi niya? Hindi po. Kasi under oath po siya dyan. Ang kailangan niya lang, patunayan yung sinasabi niya. Yun, mga kababayan. Kaya lang po, masalimot po ito. Siyempre, itatanggi po ng dalawa yan. Ang tanong, ang pinakasusi dito, mga kababayan, yung taga-receive ng pera. At nag-inform sa kanila na na-deliver na. Paano kaya nila mapapalutang yun? At nababalitaan naman natin na dinideny na ni Romualdez at Saldico ang sinasabi nitong tao. Diba po? Ay paano kung sa susunod na hearing may lalabas pang witness si Marcoleta? Diba mga kababayan? Sana po peke man yung notaryo, pero yung salaysay niya dyan, hindi na kayang pekein yun. Kasi under oath po yan eh. Yung notaryo lang. Public attorney notary is fake. Pero yung salaysay niya, hindi po mapipeke yan. Kasi under oath po siya dyan. Pwede po siyang kasuhan dyan. Diba mga kababayan? Yan lang sa akin mga kababayan. O hanggang dito na lang po muna ako. Ako po ulit si Deo Durano. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. God save the Philippines. Don't forget po to like and share and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Marami pong salamat. God save the Philippines.